Mapagpalang gabi po sa inyong mga kapatid. Yan po sa Manjuro Christian Church. Nawa po ang lahat ay nasa maayos na kalagayan at walang karamdaman. At ang lahat po ay patuloy sa paglakad sa ating Panginoong Hesukristo. Kamusta po kayong lahat? At ngayong gabi po ay muli po ay ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral po ng salita ng Diyos tungkol po sa mga paglalarawan sa tunay na pagsamba sa tunay na Diyos. At ito po ay ating ginagawa sa ating pulong panalangin. Tayo muna po siguro po ay manalangin sa Panginoon. Humingi po tayo ng tulong at gabay sa banal na Espiritu na siyang nananahan sa atin upang tayo ay bigyan niya ng kaunawaan sa mga katotohanan po na panibagong iahayag niya sa atin tungkol po sa mga paglalarawan at napakagandang matutunan natin tungkol sa pagsamba sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa gabi na ito na ibinigay po ninyo muli sa amin ang pagkakataon na magsama-sama sa pamagitan po ng pulong panalangin. At muli po, Panginoon, ay samahan po ninyo kami sa aming pag-aaral na ito. Kayo ang patuloy namin makilala, patuloy na magpaunawa sa amin ng iba't ibang paglalarawan at ang napakagandang mga itinuturo mo tungkol sa pagsamba para sa iyo. Kayo po ang siyang maluwalhati. Kayo ang patuloy naming makilala at patuloy na bigyan mo kami ng pagnanais na makita ang mga katotohanan, Panginoon, ng iyong mga salita sa tulong at biyaya po ninyo, Panginoon. Salamat po sa oras na ito, sa bawat isa na ibinigay, Panginoon, ang panahong ito upang kami po ay sama-samang manalangin at makapag-aral po ng iyong mga salita. Salamat po sa gabing ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Magandang gabi po muli sa inyo, mga kapatid. Nasa part 11 na po tayo ng ating pag-aaral tungkol sa pagsamba. So sa iba't ibang mga paglalarawan na nakikita natin ng pagsamba mula sa salita ng Diyos. At tayo po ay nahinto, no, sa buhay ni Abraham kasama ng kanyang anak na si Isaac. Ito yung pagsamba ng pagtitiwala. Okay? Marahil po ay ating itutuloy ang Genesis chapter 22. No, chapter 22 sa verse 11 hanggang 14. Samahan po ninyo ako na basahin po natin ang Genesis 22 11 to 14. Kung meron po kayong hawak ang inyong mga Biblia, ay ating pong buksan at sama-sama po nating basahin po ang Genesis 22 11 to 14. Last Friday ay nahinto tayo sa part 10 sa verse 8 to 10. So itutuloy po natin ang 11 to 14 sa kanyang mga salita. Genesis 22 11 hanggang 14. So basahin ko po ang verse 11. Tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Ito po yung time na si Isaac na kanyang anak ay nakahiga na po at nakagapos na, no, sa ibabaw po ng altar upang maging handog na susunugin ni Abraham para sa Panginoon. Kaya sabi rito, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sabi po ni Abraham. Ito ang kanyang sagot, no? Verse 12, sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata dahil nga po nakaakma na itong si Abraham para saksakin ang kanyang anak.
Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata. Huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayon, handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Napakaganda, no? Sabi, huwag mo saktan yung anak mo. Huwag mo ituloy. At ayon dito ay sapagkat nakita ng Diyos ang kanyang taus-pusong pagsunod sa ating Panginoon, itong si Abraham. Sabi ay dahil hindi mo ipinagkait, no, ang kaisa-isa mong anak, handang sumunod si Abraham sa lahat ng sasabihin ng Diyos. Kahit ang kaisa-isang anak niya, na bugtong anak niya, na siyang inaasahan niyang tagapagmana at ipinangako ng Diyos na magpapasa-pasa ng kanyang lahi, ay hingin ng Diyos para maging handog, ay kusang susundin ng Diyos o susundin ni Abraham ang pagbibigay niya ng kanyang anak sa ating Panginoon. Ang ganda itong sinabi dito ng anghel. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos. Magandang tanong sa atin ito, no? Handa ba tayong sumunod sa Panginoon? Handa ba tayong sumunod sa Diyos? Sabi rito, hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Paano po? Siguro po sa buhay natin na meron tayong kaisa-isang, sabihin natin, ito na lamang yung bagay na ito. At pagkatapos wala na. No? Yung bawa, yung ating mga profesyon, ating sabihin natin yung mga bagay na inaari natin sa ating mga sarili, na higit pa sa mga bagay na yun, wala na, talagang yun na lang ang natitira. And then pagkatapos hinihingi pa ng Panginoon sa iyo. Kusang loob mo kaya ito na ibigay bilang pagsunod mo sa Kanya, no? Pero dito si Abraham, talagang isa na lamang at nag-iisa lamang ito na kanyang anak, pero kusang loob na talagang hindi niya ipinagkait bilang pagsunod niya sa Panginoon na ibigay ang kanyang bugtong na anak. At ito'y nakita ng Diyos. Sana ganito rin ang nakikita ng Panginoon sa atin. Wala tayong pagtatangi, wala tayong itatanggi, no? Basta hiningi ng Panginoon at kailangan ng Panginoon, ay handa rin nating isuko at ibigay ang mga bagay na ito para sa Kanya bilang pagsunod natin sa Panginoon, no? Ito ang nakita ng Diyos kay Abraham. Hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. And verse 13, paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. So pagkatapos noon, nang pagtingin niya sa isang side, ay mayroong isang tupa, no, na nakawit ang kanyang sungay doon, and then ito ang kinuha ni Abraham at ito ang inihandog sa Panginoon sa halip na yung kanyang anak. And then verse 13, kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At hanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Inom lamang po ako ng medyo maligamgam na tubig. Grabe, no? Pagka yung mga ganitong istorya, no, na napakaganda, na talagang mahahamon ka, matcha-challenge ka sa mga pagsunod po ng mga lingkod ng Diyos sa ating Panginoon. So gaya po ng ating tinatalakay ang pagsamba ng pagtitiwala ni Abraham. Dito naselyuhan ang katotohanan ng pagsamba ay hindi lamang ito tungkol sa ating pagtitiwala at pagsuko, kundi higit sa lahat, ito ay tungkol sa pagkilos ni Yahweh, no? Ang pagsamba ay nagiging ganap kapag natuklasan natin na siya mismo
ang nagbibigay ng kapalit. Siya ang naglalaan, siya ang nagpapakita ng kanyang sarili. Nakita natin sa ganyang istorya ni Abraham. Ang salitang Jireh ay mula sa ugat na Ra. Ibig sabihin ay makakita. Kaya ang Yahweh Jireh ay hindi lang Yahweh will provide, kundi Yahweh will be seen. Sabihin, nagre-rebuild siya ang ating Panginoon, naghahayag siya, nagpapahayag siya. Ang pagsamba ay lugar ng paghahayag sa bundok ng pagsubok. Ito yung bundok ng Moriah na kung paano sa bundok na yun sinubok si Abraham. Sa altar ng pagsusuko, di ba? Doon mismo nahahayag ang pagkakaloob at presensya ni Yahweh. Napakaganda, habang sinusubok itong si Abraham, meron palang gustong i-reveal ang Diyos sa kanyang sarili para turuan itong si Abraham. Paghahayag ng sarili ng ating Panginoon sa kanyang mga lingkod na sinusubok, may i-reveal siya. Yung pala ibig sabihin ng Jehovah Jireh, hindi lamang siya ang maglalaan ng mga bagay na kailangan natin, kundi siya rin ang maghahayag, magpapakita, magpapakilala, magpapahayag ng mga bagay habang tayo ay nasa gitna ng pagsubok o sinusubok tayo ng Panginoon. Meron siyang ipapakita, meron siyang ihahayag sa pagkakataon na yun. Okay? Kaya pala mga kapatid, kapag nasa ilalim tayo ng pagsubok ng Panginoon at alam natin hindi pagsubok ng Panginoon, hanapin natin, hintayin natin, tignan natin kung ano yung i-reveal ng Diyos sa kanyang sarili para sa atin. Ano kaya ang ihahayag niya para sa atin? Kung minsan iniisip natin na ang pagsamba ay puro pagbibigay mula sa atin. Totoo po yun, di ba? Sa pagsamba, meron tayong dala-dala para sa Panginoon. Meron tayong ihahandog para sa Panginoon. Akala natin ganun lang ang pagsamba. Kung ano yung galing sa atin na ibibigay natin para sa Panginoon. Ngunit sa kwento ni Abraham, ang sukdulan ng pagsamba ay matutuklasan na ang Diyos ang nagbibigay, na ang Diyos ang nakikita at ang Diyos ang nagpupuno sa lahat ng kulang. May kulang. Ibig sabihin pala, pag tinetest tayo ng Panginoon, meron siyang gustong ihayag, ipakita, i-reveal sa atin na kailangan natin. May kulang. At ang mga kakulangan na iyon, ang Diyos ang maglalaan, magpapakita, magtuturo, at magbibigay para sa atin. May pangangailangan, meron siyang i-reveal sa atin. Kaya balance rin po, hindi lang po yung sa pagsamba natin na meron tayong dala-dala at ihahandog sa Panginoon. Ang Panginoon naman meron din siyang ipapakita at i-reveal para sa atin. At iyon ang gusto nating makita, at iyon ang gusto nating marinig, iyon ang gusto nating makuha, at iyon ang gusto nating matutunan. Ano yung kanyang inilalaan, ibibigay habang tayo sinusubok ng Panginoon, habang tayo ay nasa gitna ng pagsamba para sa Kanya. Ito ay tungkol sa presensya ng Panginoon. Ito ay tungkol sa pagiging sentro ng Diyos habang tayo ay sumasamba. Kaya alam po ninyo, kung ang isang pagsamba na tinatawag po natin sa kalagitnaan ay hindi natin makikita ang Diyos, kung sa kalagitnaan ay puro po paghahayag ng isang tao sa harapan, o sabihin natin ang nasa sentro at ang naitataas ay ang tao, naniniwala po ako na ang pagsamba na yun ay hindi tunay na pagsamba, sapagkat wala ang Diyos sa kalagitnaan nila. Okay? Baka mas nakikita yung ginagawa natin, baka mas nakikita yung kung anong sinasabi natin. Tandaan po natin, hindi po
ang pagsamba ay hindi lang lahat ay galing o mula sa atin. Tandaan natin, ang pagsamba ay tungkol sa pagiging sentro ng ating Diyos, ng ating Panginoon, sapagkat siya ay maghahayag, sapagkat siya ay magpapakita ng mga bagay na kailangan natin. Siya ay magbibigay ng mga bagay na nakalaan para sa atin habang tayo ay nasa kalagitnaan ng pagsubok at habang tayo ay sumasamba sa ating Panginoon. Actually, habang sumasamba naman tayo sa Panginoon, lahat tayo nasa ilalim ng pagsubok. Pagising pa lang natin, talagang nagsisimula ng pagsubok sa buhay natin, di ba? Baka yung iba dyan, di ba? Hindi natin alam kung anong kaano at kabigat yung pagsubok na pinagdadaanan ng bawat isa ngayon. Pero alam natin na alam ng Panginoon yun. At kahit ganoon ay alam natin na ito'y galing sa Panginoon. At nagnanais tayo na talagang sambahin siya sa anumang kalagayan natin. Kahit nasa kabigatan, nasa gitna ng pagsubok gaya ni Abraham, pero naniniwala tayo. No? Jehovah Jireh. Magpapakita, maghahayag ng Diyos, at siya ang maglalaan ng mga bagay na kailangan natin at pangangailangan natin, no? Sa lahat ng mga bagay, sapagkat ang ating Panginoon ay Jehovah Jireh, no? Jehovah Jireh. Kaya Yahweh Jireh, sa iyo ako nagtitiwala. Salamat, hindi ko kailanman kaya, ngunit ikaw mismo ang naglaan. Naway sa bawat bundok ng pagsubok at altar ng pagsubok, makita ko na ang pagsamba ay hindi humiikot sa akin o sa kanino man, kundi sa ating Panginoon. Sa iyo, Panginoon, umiikot ito. Ang Diyos ang nagpapakita at ang Diyos din ang naglalaan. No? Napakasimple ng ipinakita sa atin dito ng pagsamba ng pagtitiwala ni Abraham. Jehovah Jireh. Tandaan natin, habang tayo ay sumasamba sa Panginoon at nararanasan natin sa kalagitnaan ng pagsubok na ginagawa ng Diyos sa atin, meron siyang gustong ihayag, meron siyang gustong ipakita sa atin habang sumasamba tayo. At tandaan natin, anuman ang mga pangangailangan na ito, ang Panginoon pa rin ang siyang maglalaan. Siya pa rin ang magbibigay, no? Pagtuturo, pagpapalakas, pangangailangan, ang ating Jehovah Jireh ang siyang patuloy na magbibigay nito para sa atin. Kaya napakasarap, di ba? Napakasarap sumamba sa Panginoon. At anumang sitwasyon sa buhay natin bilang isang Kristiyano, isang mananampalataya sa Panginoon, tayo ay sumampalataya sa Kanya, nakakilala sa Kanya, hindi natatapos ang pagsubok sa buhay natin. Pero actually, sabi nga ni Simon Pedro, ay dapat nga magpasalamat pa tayo dyan habang tayo ay dumadanas ng iba't ibang mga pagsubok, ay ariin natin na ito isang malaking kagalakan. Bakit? Dahil merong bagay na gustong ihayag ang Panginoon sa atin, ituro, ipakita, no? Na ito ang kailangan. At makikita rin natin ang ating Panginoon din pala ang siyang nagbibigay at naglalaan ng mga bagay nito para sa atin, no? Kaya si Abraham, no, pinigilan ng Panginoon, huwag mong saktan ng inyong anak, at pagtingin niya, ang Diyos ay naglaan ng isang kordero, no, na ibinigay niya, at yun ang kanyang ipinalit sa kanyang anak, at namatay ang tupang ito upang matuloy ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon, no? At ang kasaysayan ito ay may kinalaman din sa nangyari sa ating Panginoon Jesucristo, di ba? Sa halip sana tayo talaga ang mamatay, di ba? At nangangailangan ng isang handog para sa ating kasalanan, pero walang karapat dapat na maging handog sa atin
sapagkat tayong lahat ay mga nagkasala sa Panginoon, hindi tayo matuwid. Wala kahit isa. Nagsilis tayo sa lahat ng ating mga landas para tayong tupang ligaw. Pero salamat sa Ama sapagkat ang ipinalit niya na dapat sana tayo ay ang kanyang bugtong na anak ko ng ipagpupi si Kristo Jesus para mamatay, para maging handog, sapagkat ito ang inilaan ng Ama, ang kanyang bugtong na anak, para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon Kristo na nakita rin natin ang kanyang buong pusong pagsunod sa kanyang Ama, no? Hanggang umakyat siya sa krus, namatay, binaba sa krus, inilibing, at pagkatapos ng 3 araw siya ay muling nabuhay. Salamat sa ating Panginoon Kristo. Salamat sa Diyos Ama sapagkat siya, no, ang naglaan ng kanyang bugtong na anak, alang-alang para sa atin. Kaya nararapat lang natin siyang pagtiwalaan, no, at sundin ng buong puso. At sa kabila ng mga bagay na ito ay suklian natin ang tunay na pagsamba para sa ating Panginoon Kristo, nang siyang nagsakripisyo para sa ating mga kasalanan at nagbigay ng buhay na walang hanggan upang mapanumbalik ang ating relasyon sa kanyang Ama at sa Diyos. Kaya nawa po ito ay naging pagpapala po muli sa atin sa ika-11 ng bahagi o part ng ating pag-aaral tungkol sa pagsamba. May mga susunod ba ho, no? Talagang napakasarap na makita ang iba't ibang mga paglalarawan, pagtuturo ng salita ng Diyos, ng ating Panginoon sa tunay na paglalarawan at ibig sabihin ng tunay na pagsamba sa tunay na Diyos. Kaya nawa po ay makatulong po sa atin ito at mas lalo pong maging malalim, makabuluhan, matamis, at magkaroon tayo talaga ng pagnanais na maibigay ang tunay at tamang pagsamba sa ating Panginoon, sapagkat siya ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas na nararapat lamang ng buong puso natin siyang sundin sa ating mga buhay. Kaya niiwan ko po ang salitang Jehovah Jireh, no, sa ating mga puso at isipan, na lagi nating isipin kahit sa panahon po ng kalagitnaan ng mga mahigpit na pagsubok na naranasan natin. Jehovah Jireh, siya ang maglalaan ng mga bagay na kailangan natin, lalo na sa panahon ng ating mga pagsubok. Purihin po ang Panginoon at salamat po sa patuloy na pagpapatuloy ng bawat isa para sa ating Panginoon upang siya sundin at upang dalhin natin ang mabuting balita ng Ebanghelyo ni Kristo ng kaligtasan sa lahat ng magtitiwala sa kanyang pangalan. Nawa po ay ito'y patuloy na maging pagpapala po sa bawat isa sa atin. Mag-iingat po kayo at patuloy po tayong magdalangin sa Panginoon. Isama nyo kami sa inyong mga panalangin. Salamat dahil kanina po ay nagkaroon kami ng doctor's appointment namin sa biyaya ng Panginoon at medyo okay naman ang aming kalusugan. Salamat sa mga kaparaan na ibinigay ng Panginoon sa mga maintenance medicine ni ate ninyo ay napoprovide naman dito. Salamat sa Panginoon. Salamat sa lakas ng pisikal sa araw-araw na ipinagkakaloob po niya sa amin. Lagi po kayong kasama sa aming mga panalangin at tulong-tulong po tayo, no? Kasama ng inyong Kuya Hernan na siyang nangunguna po sa inyo, ay tulong-tulong para po sa ministeryo ng ating Panginoon Kristo dyan sa Marshall Island, na patuloy na may pahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat po ng magtitiwala sa ating Panginoon Kristo. Mag-iingat po kayo lagi at patuloy po na maging malusog at maayos ang ating mga trabaho, ang ating mga pamilya, at lalo tigit ang ating pananampalataya ay lalo pong lumago sa ating Panginoon Kristo. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Tayo po'y mag-closing prayer. Lord, salamat po sa amin na pag-usapan. Lagi namin isipin na Jehovah Jireh, na ikaw ang naglalaan ng lahat ng bagay na kailangan namin. Hindi lamang material, pinansyal, espiritual, anumang pangangailangan namin. Panginoon, na kayo po ang magbibigay, kayo ang magpapahayag at magpapakita ng mga bagay na ito, na ang lahat ng kailangan namin ay
nanggagaling sa amin, Panginoon Kristo. Patuloy na ingatan niyo po kami, gabayan po, Panginoon, sa aming panalangin. Papuri at pasasalamat ay amin pong ibinibigay sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po. God bless po para sa lahat.